Abala na nga ang manaiwang tipak ng semento, peligroso pa ang butas sa Natengang Road and Drainage System Rehabilitation sa San Pedro, Laguna. Idinulugyan sa inyong Kapuso Action Man. Agaw pansin ang bahaging ito ng Amante Street, Purok 4 sa Barangay Cuyab, San Pedro, Laguna. Agosto noong nakarang taon, binakbak ang daan para sa Road and Drainage System Rehabilitation Project ng DPWH Laguna 2nd District Engineering Office. Pero nitong Mayo ay iniwan lang umanong nakatenga ang proyekto. Ang mga tipak ng semento at materyales ng konstruksyon, laking perwisyo sa ilang residente at motorista. Mag-iisang taon na ho. Inukay nila yan. Kasi iniwan na lang nila basta. Mabaho, yung gawa ng walang abusan eh. Number 1 po kasi yung safety din po ng mga tao po dito. Yung mga bata po kasi madalas naglalaro dito and hindi po natin ina-expect na baka magkaroon po ng aksidente. Then pangalawa po is dito po kasi is may mga tubig na po. Pwede po siyang maging cause ng dengue. Kailangan talaga magawa niya para maging maayos na daan dito. Naging bahain eh. Ang sasakyan ni Christine, isa sa napuruhan ng Natenggang proyekto. Nahulog talaga yung tire. Buti nga hindi talaga kami nahulog. Kung maaari po is pakilinis na lang po or pakitapos po yung nasimulan po nilang proyekto. Dumulog ang inyong Kapuso Action Man sa DPWH Laguna 2nd District Engineering Office hinggil sa sumbong. Paliwanag nila pansamantalang sinuspindi ng contractor nitong Mayo ang konstruksyon dahil sa ilang delay na naranasan habang ipinapatupad ang proyekto. Kasama rito nagpapatuloy na koordinasyon at public hearing hinggil sa alternatibong ruta habang ginagawa ang proyekto. Lalo't nakakaapekto sa konstruksyon ng patuloy na pagdaan ng mga sasakyan sa lugar. Pakikipag-usap sa mga opisyal ng lokal na pamahalaan ng San Pedro at ilang barangay hinggil sa outfall ng drainage system. Limitadong access sa project site kaya nahihirapang ma-deliver ang ilang construction materials at relokasyon ng utility lines. Humingi ng paumanhin at pangunawa ang hensya dahil sa nangyaring delay. Sa ngayon ay balik konstruksyon na ang proyekto. Makaraang maresolba ng kontraktor ang lang issue, nakatakda itong matapos sa darating na Nobyembre. Mission accomplished tayo, mga kapuso. Para sa inyong mga sumbong, ipadala nyo lamang sa Kapuso Action Man Facebook page. Dahil sa anumang reklamo, pang-abuso o katiwalian, tiyak may katapat na aksyon sa inyong Kapuso Action Man. Kasunod ng aligasyon na may hukay sa isang basement sa gusali ng Kingdom of Jesus Christ compound, mga equipment, buhangin at semento naman ang umano'y ipinasok ng pulisya ayon sa legal team ng KOJC. Ang sagot ng PNP sa live na pagtutok ni Argel Relator ng GMA Regional TV. Argel? Mel, sa 12 araw na paghahanap ng kapulisan kay Pastor Apollo C. Kibuloy sa loob ng KOJC compound, nasa 50% pa lang umano sila sa operasyon laban sa kanya. Aligasyon ng Kingdom of Jesus Christ, nagpasok ng mga bato, buhangin at simento sa kanilang Emerald Gate ang PNP kaninang madaling araw. Tinangka pero bigo umanong pigilan ng babaeng ito ang pagpasok ng isang lalaking may bag na markado ng PNP sa KOJC compound. Pasado 10:00 ng umaga naman nang magpasok umano ang PNP ng ibang batch ng equipment sa KOJC compound. Sagot ng PNP, lahat ng dinadala nila sa loob ay nakakatulong at kailangan para mahanap si Pastor Apollo Kibuloy at 4 na iba pang kasama na target ng arrest warrant para sa mga kasong child and sexual abuse at qualified human trafficking. Part yun ng operational and tactical movement, and we don't need to explain all of it sa inyo. But rest assured, yung ginagawa naman natin is dun sa in relation sa patuloy nating paghahanap kay Kibuloy. Nauna nang iginiit ng Davao Regional Police na may natagpuan sila sa isang kwarto na gamit ng isang lalaki na tugma sa pangangatawan ni Kibuloy. Nadiskubre rin umano ng pulisya ang ilang kwartong may mga minor de edad na konektado sa kwartong pinaniniwalaang sa pastor. Sabi ng abogado ng religious group, ang mga bata ay mga kaanak ng ilang miyembro o mga kabataang inabandona ng mga magulang at sinagip na kanilang Children's Joy Foundation. The police is now engaged in a fishing expedition and they are grasping at straws to just justify their illegal stay here.
Inilabas din ng KOJC ang video ng umano'y pagharap ng kanilang abogado at umano'y team leader ng paghukay sa basement ng gusali sa isang compound na sinisikap pa nating mabiripika. Ang hawak ng inyong mga opisyalis, arrest warrant lang. Hindi po yan search warrant. Papasok kami. Pag masaktan ako dito, ayun ko kayo ng kaso, ha? Pag masaktan ako dito. Hindi naman kami nagpipilit dito. Dito lang kami. Nakatayo lang kami dito, ha? Huwag niyo ako ilulak. Bigo rin umanong makapasok si Torion, maging ang pakiusap na magamit nila ang cathedral. Nakatakdang mag-ocular inspection sa compound ang Senate Committee on Justice and Human Rights sa Biyernes. Susundan ito ng joint public hearing sa Sangguniang Panlungsod Building ng Davao City. Bukas ang PNP dyan, gayon din sa gumugulong ng investigasyon ng Commission on Human Rights sa kung may nalalabag na karapatang pantao ang kanilang operasyon. Any information, records na kailangan nila ay ibibigay naman po ng Philippine National Police, ng Police Regional Office 11 kasi transparent din naman kami sa ginagawa naming service of warrants of arrest. May napansin din umano ng KOJC Legal Counsel na may pagbabawas ng bilang ng mga police personnel sa loob ng KOJC compound matapos lumabas ang impormasyon na may magsasagawa ng Senate inspection. Hinihintay pa natin ang kumpirmasyon mula sa PNP ukol dito. Mel. Maraming salamat sa iyo, RG Relator ng GMA Regional TV. Maki-update na po tayo sa lagay ng panahon kasama ang weather presenter ng GMA Integrated News Weather Center, si Amor La Rosa. Amor? Salamat, Miss Pia. Mga kapuso, wala na ang bagyong Enteng pero masamang panahon pa rin ang mararanasan ng ilang lugar dahil po yan sa hanging habagat. Alas 4 ng madaling araw po kanina nang tuluyang makalabas sa Philippine Area of Responsibility yung bagyong Enteng na ngayon po ay tinatawag na rin natin sa international name nito na Yagi. Lalo pa ito lumakas bilang typhoon at kumikilos po yan pa west-northwest at sunod namang tutumbukin ang mainland China. Mabagal po ang galaw ng bagyo kaya humahampas pa rin yung epekto ng rain bands po niyan at noong hanging habagat dito po yan sa ating bansa, lalong-lalo na sa bahagi po ng Luzon. Dahil dyan, posible pong maulan pa rin bukas sa ilang bahagi ng bansa. Base nga sa datos ng Metro Weather, maulan pa rin bukas dito po yan sa Ilocos Provinces, pati na rin sa may Central and Southern Luzon. Magtutuloy-tuloy po yan sa hapon at kasama na rin po sa mga uulanin ang ilang bahagi ng Cagayan Valley at ng Cordillera Region. Inaasahan po natin may mga malalakas sa pag-ulan pa rin sa ilang lugar kaya doble ingat pa rin po sa posibilidad ng mga pagbaha o kaya naman ay pagguho ng lupa. Inaasahan din po natin mga pag-ulan sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao, lalong-lalo na po bandang hapon. Posible po yung mga malalakas na buhos ng ulan. Dito po yan sa may Panay Island, pati na rin po dito sa may Negros Island Region, pati na rin dito sa may Leyte Provinces, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga at Davao Region. Sa Metro Manila naman, pwede rin pong maulit ang mga pag-ulan bukas. Muli po mga kapuso, yan po ay mga pabugso-bugso o pwede pong titigil lang saglit, pero maya-maya ay bubuhos na naman. Kaya huwag pong kalimutang magdala ng payong at mag-monitor po ng advisories ng Pag-asa. Samantala, kung may kasunod na nga ba agad ang bagyong Enteng, tingnan po natin sa datos ng Pag-asa. So ito po yung para sa linggong ito at makikita po ninyo sa ating mapa, ito na yung dating bagyong Enteng na nasa labas na nga ng Philippine Area of Responsibility. And then dito naman, meron pong highlighted parts sa bandang itaas po ng ating bansa. At meron din po dito sa medyo malayo lang po dyan ng konti. Ito po yung mga namumuong sama ng panahon at may tsansa na ito ay maging bagyo. Dito naman sa Pacific Ocean, meron din pong mabubuo na weather disturbance. At sa isa pang mapa ng Pag-asa, September 11 to 17, period naman po ito. May bagong mabubuong weather disturbance dito po yan sa western section naman ng Northern Luzon. Pero mababa naman ang tsansa po nitong maging bagyo. Yung nasa itaas sa bahagi po ng ating PAR, nananatili pong mataas. Yung tsansa nito na maging bagyo, pero pwedeng hanggang dito lang po yan sa may northern boundary ng ating PAR. At itong isa naman sa Pacific Ocean, ito po posible
posible po na yan ay maging bagyo. Kikilos po yan pa northwest hanggang sa makapasok na ng tuluyan dito sa loob ng Philippine Area of Responsibility. So mga kapuso, ito pong dalawang ito yung ating tututukan sa mga susunod na araw. Sabi ng Pag-asa, sa ngayon lahat ng ito po ay cloud cluster o mga kumpol ng mga ulap pa lamang. At dahil po masyado pang malayo, hindi pa po natin tiyak yung magiging track nito. Marami pang pwedeng magbago kaya patuloy po nating imomonitor sa mga susunod na araw. Pero sakali mang mabuo bilang bagyo at pumasok po yan dito sa loob ng ating PAR, Ferdy at Hener ang sunod pong ipapangalan sa mga ito. At yan ang latest sa lagay ng panahon. Ako po si Amor La Rosa. Ito ang GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon. Dinala na sa Metro Manila para idetine ang mahigit 100 banyagang inaresto sa umunoy pogo sa Lapu-Lapu, Cebu. Naisalang na sila sa inquest at sinampa ng reklamo. Nakatutok si Mariz Umali. Mula sa Cebu, inilipad sa Villamor Air Base sa Pasay City ang 168 dayuhang inaresto sa isang umano'y pogo sa probinsya na napag-alamang konektado raw sa Lucky South 99 na Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Mahigit 7 na po sa kanila ay Chinese, habang ang iba ay mula Indonesia, Myanmar at Malaysia. Nakaposa silang dinala rito sa detention facility ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC sa Pasay. Isa-isa silang pinroseso, kinuna ng mugshot at medical check-up. August 31, ang arestuhin sila sa isang umano'y Pogo compound sa Barangay Agod ng Lapu-Lapu, Cebu. May mga nasagip din doong mga Pinoy na menor de edad at may mga na-recover na mga computer at gadget na pang-scam umano. May freeze order na rin sa 2.1 hektaryang tourist garden hotel, 8.3 million pesos na cash, 12 sasakyan at mga gadget at SIM card. Meron kasing reklamo kaming natanggap from the Indonesian Embassy requesting us to assist them dun sa rescue operation ng 8 Indonesians na nandun sa isang Pogo Hub dito sa Lapu-Lapu City. Gusto na nilang umalis, and yet ayaw pa rin sila, pinipigilan sila, yung passport nila ayaw ibigay. Sa pagkakatunton sa Pogo operations na ito, nadiskubre rin ng mga otoridad na sangkot ang 168 foreign nationals na ito sa 3 magkakaibang scam farm operations, kabilang ang love at cryptocurrency scams. Isinalang na sila sa inquest proceedings sa Bureau of Immigration at sinampahan ng reklamong paglabag sa immigration laws. Sa ngayon, wala talaga silang dokumentong maipakita. Automatic, you will be violating yung immigration laws. Na-inquest na rin at sinampahan ng reklamong qualified trafficking ang 16 pang ibang foreign national at isang Pilipino. Yung 70 naman, ito yung napatunayan namin na nagpapatakbo nung Lapu-Lapu City Pogo Hub. Naghahanda na rin ang money laundering at criminal forfeiture case laban sa kanila. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras. Lubog pa rin sa baha hanggang ngayon ang ilang lugar sa bayan ng Milaor sa Camarines Sur. Apektadong pangunahing kabuhayan ng pagsasaka ng mga residente. Kaya may tulong na inihatid ang GMA Kapuso Foundation. Dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulang dulot ng bagyong Enteng, maraming lugar sa Bicol Region ang nalubog sa baha, gaya sa Naga City na isinailalim sa state of calamity. Pati na ang karatig na bayan ng Milaor. Doon nakilala namin si Evelyn na halos manlumo dahil nagmistulang ilog ang kanilang palayan. Yung isang hektarya namin, harvest na namin sana ngayong September 10. Kaya lang nalubog sa baha. Ang mananahing si Laura Del naman, inuna raw isalba ang kanyang sewing machine na pangunahing pinagkukunan ng kita. Aabunuhan ko yon pag hindi, pag na-damage yun. Ito po yung mga susuotin nung libre ba, Piña Francia ngayon, may parada. Yung mga sa banda, laban lang, ay wala namang pagsubok na hindi kaya na, hindi binibigay na hindi kaya. Nakita ng GMA Kapuso Foundation ang sitwasyon ng ating mga kababayan na nasalanta ng bagyong Enteng sa Camarines Sur. Kaya agad tayong nagtungo doon para maghatid ng food packs sa 4,000 individual sa bayan ng Milaor at Minalabak. Kasi po yung Milaor is catch basin, bagsakan siya ng tubig galing sa taas. Napakalaki pong tulong po na
binigay ng GMA Kapuso Foundation po sa mga nasalanta o apektuhang mga kababayan po natin. Kahit paano po ay naibsan mo yung kanilang pag-aalala kung saan po sila makakukuha ng makakain. Patuloy rin ang pamamahagi ng GMA Kapuso Foundation ng tulong sa mga apektadong lugar sa Rizal. Nakatakda rin tayong mamahagi ng tulong sa Northern Samar sa mga nais tumulong sa mga nasalanta ng Bagyong Enteng. Bisitahin lang ang GMA Kapuso Foundation website na www.gmanetwork.com/kapusofoundation/donate. Mga kapuso, we're down to our last core values na talaga namang sumasalamin sa ating mga Pilipino. Sa gitna ng mga unos, problema at iba pang suliranin sa buhay, di nawawala sa mga Pilipino ang pagiging masayahin at pagkakaroon ng positibong pananaw sa buhay. Ika nga nila, nakakahawa ang pagngiti. Ganyan ang good vibes na hatid ng short story na pagbibidahan ni Sparkle Stars Betong Sumaya, Royce Cabrera at Lainel Navidad. Ang 7 Pinoy core values na ipinalabas mula noong Hulyo, bahagi ng bagong advocacy campaign na dapat ganito, Kapuso. Una pa lang yan sa 1 taong paggunita ng Kapuso Network para sa ika-75 taong anibersaryo ng GMA sa taong 2025. Ang dapat ganito Kapuso short stories ay mapapanood sa GMA, GTV, Pinoy Hits, Heart of Asia at iHeart Movies. Gayon din sa official digital platforms ng Kapuso Network. Kahit sa kabila ng ang dami nating nararanasang pagod, di ba, puyat sa trabaho, nagagawa pa natin, nakakaisip rin tayo ng paraan para ngumiti, sumaya,